Heavenly Father, we thank you again for this morning. Salamat, Lord, for waking us up to hear again your word, to worship you with all of our hearts. Holy Spirit, speak to us, be with us. In Jesus' name, Amen. So, good morning. We are now in the last chapter of First Corinthians, chapter um, 16. Okay, so First Corinthians chapter 16, muna niya ang um, concluding na chapter sa First Corinthians. And iyang i-discuss diri is concerning sa collection of money for the saints. And of course, for the Lord's works. And makita nato diri nga ang approach ni Paul is different. No, kay una from chapter 1 padulong sa chapter 15 is giuna niya build up ang church sa Corinth. Encourage niya, gi-correct niya, gi-build up jud niya ang church ba. Aya siya din nag-discuss og offering. So lahi siya from other preachers or pastors nga naman. Kay ang uban karon kay unahon man permanente ang offering nga wala magkuan ba murag kanang ang tema karon sa preaching sa uban is dili naman i-build up ang tao kundi ang offering naman ang pang-build up, no, kanang puro offering nga murag kuan ba kanang prosperity nga mga gospel ba mo ana. But makita ninyo diri na how less ang iyahang kuan ba, how less ang iyang priority pag-abot sa money si Paul. So mas priority niya nga i-build up ang church, no. But of course, no, naay offering para masuportahan ang mga saints, pasabot masuportahan ang mga disciples, mga gadu sa work sa Ginoo, especially katong mga poor nga mga saints, mga poor nga pastors ana ba. So iyang gingon diri sa verse 1, now concerning the collection for the saints, yan na siya diya, as I directed to the church of Galatia, so do you also, yan na siya diya. So kung tanawon ninyo, consistent si Paul sa iyang message, the way nag-challenge po si Paul about support sa mga saints or support sa mga pastors nga naga-work for the Lord is consistent even sa Galatia, even po din sa Corinth, no, gidiscuss ni Paul ang collection sa money. So iyang gingon sa verse 2, on the first day of the week, on the first day of every week, na siya diya, each one of you is to put aside and save, na siya diya, as he may prosper, so that no collections be made when I come. So kung tanawon ninyo, duha ka butang ang ma-learn dapat nato din sa verse 2. Niya na siya diha nga on the first day of every week, dapat ang giving diay nato is regularly. Regular every week niya na man siya diha. On the first day of every week, pasabot nga every time nga magkasweldo mo, basig mao ni ang sweldo nila, kining mga tawana or sa ilang trabaho, mag-set aside na daw ka para sa imong giving. So number 1 nga ma-learn nato diri nga dapat dili putol-putol ang imong giving, and giingon diha each one of you. So pasabot nga kita jud di ay tanan nga
na born again, Kristiyano o disciple, dapat sold out jud ka sa giving. Kaya naman siya diha nga each one of you. And niya na siya dito nga each one of you is to put aside and save as he may prosper. Then, so that no collections be made when I come. Ikadua, aside sa we must give regularly, kay mamayang gingon, every week, every first day of the week. Then yan yung diya, ang panaghatag po nato is as you prosper. Sa ato pa, kung wala kay madawat, wala po kay mahatag. So, ang giving nimo, dili lang 10%. Ang giving dapat nimo is as the Lord prosper you, mas nagadako pod imo ang hatag, dili lang 10%. Kay sa New Testament, wala na makakabasa og 10% lang. So, ang basis pod nimo karon sa imong panaghatag is dili lang 10%, kung dili as you prosper more than the 10%. Nakuha ninyo? Muna na question, Pastor, wala na may 10% sa New Testament. Wala naman, pero mas taas ang standard sa giving sa New Testament. Everything man gani ang isgutan diri. Kung ingnan ka sa Ginoo or ang imong heart ginalid ka sa Spirit, Holy Spirit to give everything, di ihatag ang everything, dili lang 10%. Ana. Dili lang ka bounded sa law ba nga 10%. Ana. Pero nag-set si Lord sa old og standard on how to give. But diri sa New Testament, more than that ang imuhang ihatag as you prosper. Like for example, dili man limited lang si Lord sa 10% ni mga sweldo mo yana. Daghan pa mga way nga prosper pa ka. No, as the Lord prosper you, dapat ang imong heart is to give cheerfully. Then tanawon ninyo si Paul, bantayan ninyo, niya na siya diha. So that no collections be made when I come. Kisigurado ni Paul nga pagkolekta na mo daan og offering, ug dili ko mangulikta para sa kong sarili. No collections nga pag-abot na ko diha. Dili ko mangulikta og offering para nako. So makita ninyo ang heart ni Paul, dili siya mag-challenge og offering para sa iyang sarili nga support, para sa iyang missions, para sa ako ang sarili, dili. Para i-help sa mga saints, i-help sa mga pastors na nanginahanglan pod, or i-help sa mga buluhaton sa simbahan. Then iyang gingon diha, no, pag-abot diri sa may verse 3, when I arrive, whomever you may approve, kung kinsa man ang inyong i-approve, I will send them with letters to carry your gift to Jerusalem. So wala gagunit si Paul o kanang kwarta, koleksyon. But niya na siya, kung naaman mo i-approve nga kauban nako nga motunol, niya na siya, okay lang po nga siya mo bitbit anang offering na yung nakolekta. Kay ako aning itunol dito sa Jerusalem, no? Sa saints, sa mga poor nga mga saints or mga leaders or elders sa Jerusalem. So kaning giving ninyo, kaning collection nato is i-help nato katong mga poor nga saints dito sa Jerusalem. Yan na siya diha. So and yan na siya diha, kamo jud ang mag-decide kung kinsa mabitbit ana. And if it is fitting for me to go also, they will go with me. Yan na siya diha. But I will come to you after I go through Macedonia, for I am going through Macedonia. So si Paul gusto niya mo balik dito sa Corinth. Kini nagsulat raman siya ani. But before siya mo adto sa Corinth, kailangan mo agi sa kog Macedonia, niya na si Paul. And perhaps I will stay with you. Ganahan jud ko makipag-spend time. Mao jud ni ang gusto jud ni Paul. Mag-fellowship ba? Mag-spend time and or even spend the winter so that you may send me on my way wherever I may go.
So sayang biyahe dili jud kuan, no? Dili jud ka nang uh, matiis ni Paul nga dili siya makapag-spend time with the brethren. Then so kana ang iyang desire, no, nga mabisitahan kay nganuman gusto jud niya personally nga may encourage ang church, ma-build up ang church, not only letters, no. Verse 7, for I do not wish to see you now just in passing, for I hope to remain with you for some time if the Lord permits. Makita nato nga yes, plano man niya mo balik sa Corinth adtong Macedonia, pero ang ending nagyapon siya if the Lord's permit. So dili jud magbuot-buot si Paul nga tuan ako na mao ni akong imoon, encourage na mo, i-build up na mo, but of course if the Lord's permit iyang gingundya nga naga-trust, naga-depend jud siya sa Holy Spirit kung i-lead siya dito, padulong siya dito sa Corinth balik. So niya na siya diri in verse 8, but I will remain in Ephesus until Pentecost. Yan na siya. Then, verse 9, for a wider door for effective service has opened to me. Yan na siya diya. And there are many adversaries. So, two things nga magkuyog. Okay? Pantayan ninyo niya. Two things nga mag-uban. If there is a wide door for service, means kanang na great opportunity nga mag-serve ka sa Ginoo, na great nga opportunity nga maka-serve ka, like for example na daghang mga kalag nga pwede nato nga pa-RW or na mga open doors sa tuwa nga pwede nato kanang gamitunon kay ta ang bantayanan ninyo kung gamitunon kay mo sa Ginoo ani nga lugar, ani nga place, ani nga church, yang gingon dire there are many adversaries. So partner di ay ang mga opposition. Nadyo mga umuupo sa inyo ha. For example, ikaw gamitunon ka sa simbahan. Ang may tabuan na, ang yawa, di yun na mo sugot. Dili yun ka niya i-let go dayon ba nga magamit ka in ma-fulfill imong purpose. Kaya mangingon diya, for a wide door of effective service has opened to me. Nay open doors ako niya na si Paul and niya na siya there are many adversaries. So partner di ay kung gamitonon ka sa Ginoo ang yawa mo oppose yun sa imo mangita jud siya paagi na opposition ba na mga problema nga yang i-go through imuhang kanang surang-surangon ka para lang jud makuan kanang para lang jud na makuan ba maupos ka ba kana dili ka magamit kayo sa Ginoo. Mao na bantayan na ninyo, no? Kung pagka born again nimo tapos murag nagabira sa imuha, padayon lang ka, no? Ngano man because ang partner man good kung gamitunon ka, naay mga problema mo abot kay di man na mosugot ang yawa pod. Okay. Nara na sa imuha karon kung mo-overcome ka or magpapildi ka, pildido ka sa yawa, no? Kay nga naman, partner di ay ni, kung there is a wide ministry for you, na ay adversary and na ay opposition. Bantayan na ninyo, kamo nga mga gamitonon kayo, tingala mo, naji ka ng pull down ba, naiga samok-samok, bana, asawa, naiga samok-samok nga mga relatives, naay samok-samok sa finances, mga na, pero responsibility nimo nga magpadayon. Dili ka magpadalaan ng situation nimo nga na may plano si Lord sa imo kay si Lord man nihatag og open door. So mag-trust ka sa Ginoo. Dili ka magpadalaan ng opposition nimo. Sa magutang gingon ni sa kong wife kagahapon sa service niya about pure heart nga dapat makita nimo nga Ginoo nagalihok sa inyong pamilya, dili ang imong problema imong tan-awon. No, dili nga kanang ang situation nimo, dili atong dalunggan sa soldier imong makitaan kun dili
sama ni Jesus Christ, no, nga nakita niya ang nawong sa amahan dito sa soldier. Ang situation ba, ang nawong sa amahan sa situation. Kunya si Peter kay nakitaan man niyang dalunggan sa soldier, tipotlan. Oh, so, karon ng lesson sa to ba, dito sa service about pure heart. Nga, tanawon dapat nimo jud ang situation nimo karon nga si Lord ang imuhang makita. Dili ka na imong problema sa kwarta, dili ang problema nimo diya sa imong relatives, dili ang problema nimo sa imong pamilya, mao na makita nimo, no. Kabalo ba mo nga naa-joy opposition in every open door. Mao man na diha, very clear kayo sa verse 9. Amen? Kita dapat overcomers ta, kay ngano man, dili man na musugot jud ang iyawa nga pasagdan rata niya. Gusto jud kaniya birahon para di ka makapadayon. In verse 10, now, if Timothy comes, yan na si Paul, yan ang gipangunahan or gi-inform ang mga taga-Corinth nga kung moabot si Timothy, see that he is with you without cause to be afraid. For he is doing the Lord's work as I also am. So daan si Paul, no, nga si Timothy wholehearted jud nga disciple nako ana siya, and co-worker nato ni sa mga buluhaton sa Ginoo. Kaso lang, no, maulawon ni Timothy, timid, and kanang kon ba basta maulawon. So inyo nga jud ding dawaton no girespetohon. Dala jud yan dia. Verse 11, so let no one despise him, but send him on his way in peace, so that he may come to me, for I expect him with the brethren. No, he is like Paul, no. Ayaw ninyo siya i-despise. No, makita ninyo nga gina-encourage ni Paul ang mga taga-Corinth nga respetohon si Timothy, no. And diri po sa verse 12, but concerning Apollos, our brother, I encourage him greatly to come to you with the brethren. And it was not at all his desire to come now, but he will come when he has opportunity. Makita nato, no, sa New Covenant, sa New Testament, why pugsanay? Mao po na ang gusto namo nga ma-apply sa inyo ha. Mag-follow up mi sa inyo ha. Mag-remind mi sa inyo ha. Storya mi sa inyo ha. Pero why pugsanay kung gusto ka o dili. Kausara mi mo lay down. Pero naana na sa imo ha kung mo respond ka o dili. Ngano man, why pugsanay. Kay naana man diri si Juan, si Paul. Yan na siya oh. It was not all his desire to come now. Gingnan ni Paul si Apollos nga muadto siya dito sa Corinth, si Paul, si Juan, si Apollos. Nga na ko siya, I encourage him greatly to come to you. Ako siyang encourage nga muadto, mo bisita sa inyo, mo encourage sa inyo diyan sa Corinth. Pero niya na siya, and it was not at all his desire to come now. Dili niya feel, wala niya desire, dili niya gusto muadto pa sa Corinth, si Apollos. So sa giingon ni Paul, but niya na siya, dili pa man niya feel or dili pa man niya desire mo adto, but he will come when he has opportunity. So kung ganahan siya mo adto, makalugar na siya, and with all his heart ang iyang pag-adto, then mo adto na siya, ana si Paul. So makita nimo ba how mature si Paul nga kanang si tawag ani kanang padtuon siya ani sa Corinth, unya dili man makadto pa si Paul kay pwede nga busy pa siya unsa ba si Apollos wala niya gipugos. Okay, dili jud ka gusto sama gud sa tuwa, sultian na nimo, di siya gusto magbago, di ta ka pugson magbago, nara na sa imo kung bago ka. Napunta sa mga missions nato, magposta, nata schedule ay nga nani, the Biyernes.
Di ka mo adto, busy ka sa imuhang trabaho, busy ka sa imuhang business, wala ka kay reason, nara na sa imuha, kung moapil ka dili. Amen. Manta ka pwede nga talian o moadto sa mission. Kuha ninyo. Then, yan na siya diri. Be on alert. Pagbantay ka mo. Stand firm in the faith. Act like men and be strong. So, sa may pasabot aning, money warning. Number 1, watch for spiritual danger. Be on alert. Yan na siya diya. Keep your eyes open on spiritual danger. Then, di ba, sa may pasabot aning be on alert, you need to watch and pray. Kailangan jud ay nga magbalantayon ka ug maampuon ka. Kita karon nga mga disciple kani dapat ang mabutang sa tong kasing-kasing nga we need to watch and we need to pray. Be on alert, no? Dili pwede nga mapansin nimo ang mga disciple nalagi attack na pud ni diri sa mga disciple banda. Ikaw, you need to be on alert. Bantayan nimo. Sensitive ka dapat pod sa mga pangitabo, no? Especially sa church, no? Kung kamo pod makabantay pod mo kung unsay mga dili maayo nga nahitabo. Like for example sa mga minyo ana, no? Kita ninyo sa uban pod basig bisi-bisihan na diag negosyo ana. So you need to watch and pray kamo pod pagbantay pod mo kay basig unya gipanglamon na mo sa inyong negosyo, gipanglamon na mo sa imong trabaho. Be on alert. Yan na siya diya. You need to watch. You need to pray. Then, yan diya, stand firm in the faith. No, ikaduha, aside sa be on alert or watch for spiritual danger, kadua, we need to stand firm in the faith. Dapat, walay tao nga makauyog sa imuhang pagtuo. Be unshakable. Especially if someone tests your faith. Matistingan man jud atong pagtuo, dapat dili ka matarog ang problema sa kwarta, problema sa health, problema tanan-tanan sa mga pamilya, be unshakable. Dili nga gamay lang nga problema. Wala na. Na-shake na ka, nauyog na ka. Be unshakable. We need then yang gingon diri, stand firm in the faith. Then act like men. Dili niya gingon diri act like woman. No, mas malumanay magud ang babae. You need to act like men. Not coward, be bold. No, dili mahadlokon. Dili ka mahadlok sa mga tao, no? And be strong. Yang gingon diya. Pasabot nga be courageous at all time. Saan nimo paging courageous? Kailangan magpapuno ka permanente sa balang espiritu. Be filled with the Holy Spirit, no? Be strong with the grace of God. Receive jud nimo ang power sa Holy Spirit para kita may mong strong. Dili nga mag-strong lang ka physically. Kailangan jud nimo mapapuno ka permanente sa balang espiritu nga naman para ikaw di ka maluya. Amen? Then, kaupat, sa tunguna, watch for spiritual danger. Watch and pray, tama? Mag-pray ka. Kaduha, stand firm in the faith. Kailangan, di ka, walay situation, walay mga people nga makauyog sa imong pagtuo. Mapiktuhan ka. Katulo, be courageous or be strong at all times. Unsaon, papuno ka sa balang espiritu. And kaupat, which is sa verse 14, let all that you do be done in love. Sa ato pa, ang tanan, ang number 4, let your attitude to one another
must be found with love. So nakita ninyo nga mo'y dapat ni nga makita sa tuwa as a disciple nga we need to be firm, we need to be watch for spiritual danger, ampo, and pray, watch and pray. We need to stand firm in our faith. Hay jud padala sa imong problema, ayaw padala sa mga tao nga mo test sa imong pagtuo. Then you need to be courageous at all times. Pasabot nga kita dapat magpapuno ta sa balang spirito para strong ta. And ang last is kailangan na let your attitude to one another must be founded with love. So, then pag-abot sa verse 15, hitok karon sa ilahang mga leaders, no, sa mga elders, leaders nila dito sa Corinth. Now, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, yan siya diri, that they were the first fruits of Acacia. Sa ato pa, si Stephanas nga pamilya, sila ang first fruit, sila ang una nga na born again or nahimong Kristiyano dito sa Corinth. Ang household ni Stephanas. And that they have devoted themselves to the ministry of the saints. So, makita ninyo nga sila ang first nga gikuan, no, nga nakadawat kang Kristo dito sa tawag ani sa Corinth. And they have devoted themselves for ministry to the saints. Sa ato pa kining household ni Stephanas, they devoted to serve the saints. Sa ilang time, sa ilang money, sa ilang balay, welcome ang mga saints, ang mga leaders, mga elders. Oh, grabe sila ka-hospitable ang pamilya ni Stephanas. Niana siya dire in verse 16. Morning pamilya ni Stephanas, niana siya, they are devoted themselves, grabe sila ka-servant, niana siya diya. Then grabe ang ilang pag-honor sa mga saints and pag-serve sa ilang saints. Kung sa may angay ninyo na imuon, yan na si Paul, verse 16, that you also be in subjection to such men and to everyone who helps in the works and labors. Pasabot nga kung kini gina-remind niya ang kuan nga ang mga Christian sa kuan sa Corinth na i-honor ninyo kining mga tawana. Be subject to them. Mag-submit mo sa ilahang leadership. Nga na si Paul sa ilaha. So, reminder po ni sa tua, no, na kung makakita mo mga leaders, kay mamayang diya, be in subjection to such men and to everyone who helps, especially mga elders sa church, nga na siya diya, nga naay heart nga pagka-servant. Kay si Stephanas, ang iyang household, they are servant. Then nag-remind si Paul nga mutahod mo ani nila, i-honor ninyo ni sila, kini nga mga pamilya niya na siya diya, kini nga mga elders ninyo diya sa simbahan. At the same time, katong mga people nga nag-serve, hatagan ninyo sila og respect and honor. Nga naman, their lives gihatag nila to serve and bless you. So, in short, be subject or be submissive to your godly leaders who gave their lives to serve you and bless you. No, na gina-point out din ni Paul. No, be subject or be submissive to godly leaders who gave their lives to bless you and serve you. In verse 17, I rejoice over the coming of Stephanas and Fortunatus and Acacius, because they have supplied what was lacking on your part. So naglipay or nagrejoice
si Paul nga naman in his absence si Estepanas, Fortunas ug Acacius ang naghimo sa wala na himo ni Paul. Mao na nalipay kayo si what is this? No. Ayaw sa mo sigig post sa mga kwan may sa GC nato kay magsigig appear diri sa screen. Paminaw sa mo. No, kay nay sigig post dira sa kwan sa GC. In verse 17 yan na siya diha. No. I rejoice over the coming of Estepanas and Fortunas in Acacius because they have supplied what was lacking on your part. No? So sila nga tulo ang nag-supply sa mga kakulangon nga dili pod mahatag ni Paul. Kaya wala pa man siya dito. So nalipay kayo si Paul nga nakabisita nga mga brethren. Makita nimo ang heart ni Paul ba, no? Nga maski mga kauban niya nga brethren nga mobisita lang sa mga church nga gi-establish ni Paul, malipay na kay na siya. Not necessarily nga siya ang muadto lang. Gina-recognize niya ba ang body? No, nga kamo na naman mong balang spirito, I believe nga naa na ang naapod siya ipahimo pinaagi ninyo. Ana, dili lang sa kuha. O gani na nga gina-train mo, no, nga kamuboy mo share sa patay, kamoy mo lubong sa patay, kay kamo po'y mga tuan ng mga ididikit nga balay, nga naman, naa naman ang balang spirito sa inyo, ha? Dili lang one man show kini nga simbahan. Dili lang one man show buluhaton sa Ginoo. Kita tanan nga gi-ordain ni Lord, gi-appoint ni Lord, gi-commission ni Lord, gipang-commission naman mo. So, you have the Holy Spirit to do it. No? Then, kani sila Estepanas, Acacius, o Fortunatos, for they have refreshed my spirit. Nag-rejoice si Paul, no? Nag-refresh po ng spirit niya in yours. Therefore, acknowledge such men. So, acknowledge ninyo ni sila. Especially sa inyo, ha? Like for example, sa inyo, ha? Na yung mga people nga gamiton ni Lord para encourage mo. Dili, pasabot nga leader ninyo lang ang mo encourage sa inyo, ha? Dili. Na yung mga leaders, pastors, nga ipadala ni Lord sa inyo ang team pod. Then you acknowledge. Dili, pwede nga, dili man ako na leader. Ako rin maka-encourage. No. Na ang Holy Spirit sa matag usa nga I believe gipadala na for a reason nga mo encourage and mo build up pod sa isa ka tao or sa imong team. No? Therefore, acknowledge such men, yan na siya. You give them respect. You deeply appreciate them and recognize the work of these godly leaders. Recognize yun na to ang mga work aning mga godly leaders. In verse 19, the churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. So naadyo yung mga house church with the church that is in their house. Oh, see, there is a new covenant sa New Testament, naadyo yung mga house church. And I don't know, pipila na lang sa inyo ang house church. Mailan man na sa itong mga data Sunday service. Balik-balik na inyong mga picture diya sa kuan, sa snippets, preparas nga mga nawong. Sa ato pang uban, wa jud ni gi-apply ang house church. Ano, gina-encourage mo karon nga you open a house church. Then, ianggi mo diri sa verse 20, all the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Now, kanimang good holy kiss, kung it is an expression ba sa ilang love sa matag usa, i-kiss nila ang ilang mga brethren, i-hug tapos i-kiss nila ang ilang mga brethren. That's a holy kiss nga ginatawag. Warm expression sa ilang love. Then in verse 21, the greetings is in my own hand. Tapos niya na siya dire.
The greeting is in my own hand. Tapos, next, yang gingon dre is Paul. So, kini nga, kung tanawon nimo, si Paul, siya ang ga-dictate, ani. Pero na somebody nga gasulat. But kini nga greetings niya nga last, the greeting is in my own hand. Yan naman siya diri. Kani nga greetings niya is sa iyang sariling kamot. Pero ang sulat aning book of Corinth, sa Corinthians, 1 Corinthians, nay ga-dictate siya nga nay nagasulat. Then in verse 22, if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. So dili di ay enough nga believer lang ka. Dili enough lang nga believer ka. But kailangan i-love di ay nimo si Lord with all your heart. If anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Tinunglo ka kung dili nimo i-love si Lord with all your heart. Kanang bakang-bakang ka nga Kristiyano ba? He is to be accursed. Niya naman siya diya. We are not to be a believer only, but to be a lover of the Lord. Mao na ginapasabot niya. Concluding part na ba yan sa 1 Corinthians. No, diri na ta sa last nga chapter. Dili lang mo mga believer dapat. Yan na si Paul. But you need to be lovers of the Lord. Pasabot nga you love the Lord with all your heart. Then, yagi mo diya, Maranatha. Which means, O Lord, come. Pasabot sa Maranatha, our Lord, come. O Lord, come. Invitation nimo ba sa Ginoo? Invitation nimo sa bride? Muna tawag ana Maranatha. Bantog ra na mga Maranatha nga church. Ang meaning di ay anang Maranatha is O Lord, come. Yan na siya diya. Sabot na mo? Mayong kag Maranatha. O Lord, come. My Lord, come. Invitation nimo ni sa Ginoo. Then in verse 23, the grace of the Lord Jesus be with you. Sabot nga ang grasya sa Ginoo nga sufficient sa inyong mga panananglanon o sa inyo ang kinabuhi padulong sa inyo. May love be with you all in Christ Jesus. Amen. Ang grasya o ang gugma sa Ginoo padulong sa inyo. Hihuna na iyang concern no, ni Paul. Padulong sa inyo ang grasya, ang inyohang ang gugma sa Ginoo moabot kaninyo. Sama pud kanimo. Ano. So, kana yun right, tomorrow wala tay morning devo. Mag-break sa ta. Congratulations kay nahuman na pud nimo ang verse ang isa ka book sa 1 Corinthians chapter 1 to verse 16, no? Kamo na lang mo review ana. Kita man pud ninyo no nga sa chapter 1, 2, 3, no? Kita man pud ninyo nga unsa ka immature pa ang mga taga Corinth kay sa chapter 1, 2, 3, di ba? Na siya diha nga tawag ani dili ta mo ma-address pa or mapakaon og solid food but milk niya na siya. Yan inyong mga batasan, you are judging one another. Kita ninyo diha no nga naay mga Kristiyano na pero na pa sila yung mga immorality nga ginahimo. So muramog mga dili Kristiyano. Makita nimo how Paul address this church. So inyo na ng assignment nga unsa kay point ani karon diri sa chapter 1. Sa po ko point ani chapter 2 no. So chapter 3. Bless mo ana. So namoy 1 week nga review ay magdali. No, para dili mo magtapon og tanan inyong na-learn. So maayong buntag sa tanan, let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa grasya nga imong gihatag sa amoa nga nahuman namo ning 1 Corinthians, Lord. I pray Father na
ma-apply na mo ni tanan pinagi sa imong sa tabang sa imong balang espiritu. Thank you sa mga revelation na imong gihatag sa amoa. Imuha ni tanan Ginoo, walay ako ani. Ikaw Lord ang nagpasabot sa amoa ani, ikaw po naghatag tanan og revelation. Akong pag-ampo Lord nga kini nga mga nadawat namo hatagi mig wisdom Lord nga i-apply sa among kinabuhi. In Jesus name, amen. Amen.